in executive session. Right. So, That's right. initially, ang sinasabi nga natin, dapat magdesisyon yung ICI kung alin yung pwedeng public proceedings, like yung reading po na affidavits at yung initial inquiry on these affidavits at alin yung executive session. Pero Interview ho nitong si Terry Redon ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Panigurado, pagtatanggol na naman ho niya itong si Saldico dyan sa interview niya na yan. At itong si Bryce Hernandez, nagsalita na kaugnay doon sa nasunog na DPWH office dyan sa Quezon City. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba sa mga nahihirap mag-subscribe. Scan nyo lang ho yung QR code na yan. Panigurado, kayo na hong pinakaunang makakakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga, nagsalita na ho ang kung tawagin nito ng Justice Department, whistleblower. Yan, whistleblower. Anak ng toka. Nagkakasino ho itong mama na to. Daang milyon ho pinapatalo. Ngayon, imbis na yung mga diskaya hanggang state witness na kung saan talagang willing na silang mag-tell all at talagang binanggit ho nila kung sino yung mga binibigyan nilang matataas na official dyan sa House of Representatives. Ang kanilang tinuturing state witness o ang kanilang tinuturing na pinagkakatiwalaang witness, itong si Bryce Hernandez, na kung saan ang dinadawit ho puro mga senador. Base ho dito sa post ng DCRH News, inilahad sa Justice Committee hearing ang testimonya ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagsabing tumanggap umano ng 1% kickback ang nasunog na tanggapan ng DPWH sa Quezon City. Palakpakan! Naabo ang mga ebidensya. Yan ang sinasabi natin dito. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin, kagad na, walang dokumentong nasunog, walang ebidensyang nasunog na kaugnay dyan sa mga pinag-uusapan nilang flood control anomalies, di ba? Hindi ho ganun yun mga kababayan. Napakalabo kasi nun, hindi pa nagkaroon ng initial investigation. Nag-a-assess pa lang sila ng mga damage. Yung mga mismong tao dyan sa DPWH Quezon City office na yan, agad sasabihin nila na walang nasunog, walang nasira. Malabo hong mangyari yun mga kababayan. Abangan natin. Baka yung mga dokumento o yung mga individual na tumatanggap na 1% kickback dyan sa DPWH office na yan, dyan sa Quezon City, pinatrabaho na ho talaga. Sa kamantakin nyo, talagang buong building, wala ho silang fire extinguisher, wala ho silang fire alarm. Nasa Quezon City ho sila pero tila bagang parang pinatagal ang pag-apula sa sunog. Parang hinintay muna, yan. Ano ba mga nasa taas, mga papeles? Sige, siguro yung yung mga matutupok yan sa loob ng 1.5 oras, okay? Pupunta na ba kami? Hindi pa, wag muna. Huwag mo na kayo pumunta. Baka iyon ang mga nababasa natin sa social media. Ang tanong nga ho dyan mga kababayan, nasunog o sinunog? I-comment nyo sa baba. Diba? Ito yung mga nababasa nating mga komento ng ating mga kababayan sa social media. Tila bagang hinintay muna daw maabo yung mga dokumento sa loob ng gusali bago talaga inapula ang sunog. Diba? Napakarami. Puro salamin ho, napakaraming access point para maapula ang sunog pero talagang hinayaan. Ito ang mga nababasa natin. Hindi naman ho natin maiiwasan yung ating mga kababayan na mag-isip ng mga posibleng nangyari dyan sa sunog na yan. Dahil nga, napakainit ho ngayon ng DPWH. Tapos, sa dami-dami ng gusali na pwedeng masunog, pwede naman ng House of Representatives, pwede ang Senado, pwede ang Malacanang. Bakit yung DPWH office pa? Yung sinasabing dapat masunog yung mga yun, sinasabi natin yung posibilidad. Napakaraming gusaling pwedeng matupok ng apoy, pwedeng mga pribadong mga kabahayan dyan sa Quezon City. Bakit yung hindi naman hindi naman, wala naman mga informal settler na nasa paligid. Diba? Yung out of nowhere, biglang nag-ignite, sunog, bago inapula ang sunog, inayaan mo nang maabo lahat ng dokumento. Kahit tayo nating mag-isip, yung mga kababayan natin napapaisip dahil nga dyan sa mga nangyayari na yun sa ating bansa. Nilinaw naman ng DPWH na walang dokumento, may kaugnayan sa mga investigasyon ng manumalyang flood control ang nadamay sa sunog. Paano nga? Anong katibayan namin? May resibo ba ang sunog? Sinabi ba na sunog o itong particular na dokumento na to hindi namin sinunog dahil pinag-uusapan pa yan dyan sa ombudsman o dyan sa Senado. Meron mo bang ibinigay na resibo sa inyo ang sunog? Para sa mga kawani ng DPWH,
O yung mga nagtatrabaho dyan sa office na yan, dyan sa Quezon City, DPWH office, binigyan mo ba kayo ng resibo ng sunog? Na kung saan yung particular na dokumento na to, hindi ko tinupok dahil investigasyon pa sa Senado. Hindi pa tapos ang pinag-uusapan sa Senado. Meron mo ba kayo may bibigay sa aming resibo? Wala. Kasi ang sunog, walang pinipili yan. Basta naabutan doon sa init niya, lahat yan matutupo. Kaya wag. Panibagong cover up na naman. Anak ng toko, hindi lang mo nagtatakipan sa mga congressman, sa mga kaibigan nilang kontraktor na congressman. Pati ba naman yung sunog pinagtatakpan? Anak ng toko, ibang klase ho talaga to. Nasunog na DPWH office, sangkot sa 1% kickback. Bryce Hernandez. Yan mga ganyan, yan ang mga malulupit na magbigay ng headline, di ba? Commentary ako kayo diyan sa nangyari na yan. Diyan sa DPWH office, ha. Mag-commentary ako kayo dahil mainit ho ngayon yung usapin na yan. Gustong makisangkot ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang nangyari, bakit ang tagal maapula na sunog sa dami-dami ng establishmento, bakit yan pang DPWH sa Quezon City, di ba? Eto, lipat ho tayo, commentary ako kayo dyan sa paksa natin na yan. Ngayon naman, dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin itong banat nitong pangalan ito. Itong si Recto. Actually, matagal na tong video na to kasi gusto lang mo nating gawin ng reaction video. Natalakay na noon natin to noong sinabi nitong si Ralph Recto na kesyo wag daw ho siyang uutusan. Pati itong si Sir Anjo Iliana to, di ba? Anjo Iliana. Nagsalita na ho dyan sa mga banat na yan itong si Ralph Recto. Unahin na ho muna natin yung naging palitan nitong si Recto at nitong si Senator Christopher Bongo. Heto ho siya mga kababayan. Game. Wala pong discretion ang ibinigay sa akin. Basta excess Mandate po. na yon. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung health. Kung wala, wag din natin rin tayo papayag dito sa Senado ng ganon. Yan ang Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man tong mga ganong provisions, Si Senator Christopher Bongo nakikiusap, hindi ho siya nang uutos. Actually, hindi ko pa pinanood to. Hindi pa napanood to, kaya kung ano man sasabihin nitong si Senator Bongo dito at ang sagot nitong si Ralph Recto, first time ho nating maririnig. Pero yung wag nyo akong utusan o wag mo akong uutusan, narinig na natin yun. Pero yung bago yung tagpo na yun, ito pa lang ho mga kababayan. na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, wag nyo kaming utusan. Nako. Hindi naman ho kayo inuutusan. Pinapakiusapan ho kayo. Ito talaga si Ralph Recto. Yan mga entitled na pinklawan dilawan. Ganyan ho sila mag-isip. Huwag kayong pumasok sa gobyerno kung ayaw nyo mautusan. Huwag kayong magpa-appoint bilang sekretary kung ayaw nyo mapakiusapan. Hindi naman ho kayo inuutusan. Pinapakiusapan ho kayo. Kung maaari, nakikiusap ho kami. Hindi ho kayo inuutusan. Ang kapal ng mukha nitong si Ralph Recto. Diba? Ibang klase ho talaga itong si Ralph Recto. Kaya ang ating panawagan ho dito mga kababayan, kung kayo papasok sa public service, hindi naman ho yung parang kung sino kayo nung makapagsalita dyan sa Senado. Alam naman namin nagigil kayo kay Senator Christopher Bongo. Dahil magiging susunod na Vice President yan. Di ba? Actually, hindi naman talaga siya yung in-aim natin, di ba? Senator Rodante Marcoleta ho tayo. Pero siguro sa mga internal survey na kinakandak nila dyan sa Malacanang, lumalabas ang pangalan ng mama, kaya siya ngayon ang binibira. Kaya naman tayo, pagtatanggol ho natin yan. Kasi ito lang si Senator Christopher Bongo, sa loob ng 3 taon, baka mas marami pa hong nagawa kay Marcos Jr. to. Sa maniwala ho kayo siya hindi. Ngayon naman mga kababayan, bigla hong sumagot. Naku, meron hong banat itong si Sir Anjo Iliana. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Para ito kay Ralph Recto.
Alam mo, pag public servant ka, Mr. Ralph Recto, ikaw ay alipin ng taong bayan. Nako. Ikaw ay nagsisilbi para sa taong bayan. Yan. Kaya wag mong sasabihin na wag kang uutusan. Dahil public servant ka nga, hindi mo naiintindihan, public, ibig sabihin tao. Servant, ano ibig sabihin ng servant? Katulong ka, katulong. Saka, Ikaw ay alipin ng taong bayan. At hindi ka naman saka ang kapal ho ng mukha nitong si Ralph Recto kasi si Senator Bongo elected ho siya appointed lang. Ngayon hindi ho siya pwedeng pakiusapan. Ganon ho kakapal ang pagbumukha nitong si Ralph Recto. Kaya naman kung tumakbo ulit ng pagka-senador yan, sigurado isa sa mga isasalang. Yan ika nga 100%. Isasalang ho yang si Ralph Recto sa 2028. Kung sakali man tumakbo ng pagka-senador yung Ralph Recto na yan, huwag niyong iboto. Appointed, pinag-uusapan siya ng ika nga noong nagdaang eleksyon, senatorial election, number 1 senator. Ibig sabihin, pagka nagsalita yan, ang nagsasalita dyan, yung mga individual na bumoto sa kanya nung nagdaang eleksyon. Ilang libo yun? Ilang milyon yun? 31 milyon? O ngayon, ilan ba nakuha ang boto nito si Senator Bongo? Dalang mo ngayon, pinakikiusapan ka lang, minasama mo pa, ganun ho kawalang yayang si Ralph Recto. Bongo votes. Number 1 ho itong si Senator Bongo 27 million. Yung 27 million na Pilipino na bumoto dito kay Senator Christopher Bongo, pinapakiusapan ho kayo na wag naman sanang pakialaman ang pondo ng PhilHealth. Hindi kayo inuutusan. Wala akong narinig na, Mr. Secretary, inuutusan kita na huwag pakialaman ang pondo ng PhilHealth. Walang ganon. Kung maaari, dahil nga makakapalang mukha nyo dyan sa Finance Department nitong si Marcos Jr., hindi yan maaari. Huwag nyo kaming uutusan. Talagang pakikialaman namin lahat ng pondo. Dito na ho tayo kay Terry Redon. Ito, pinakaabangan to ito na ho, Terry Redon tayo. Game! ICI hearings is set to go on live streaming next week. Some say a little too late dahil medyo madami ng nakausap na hindi natin napanood. But what are your thoughts on this? Well, sa isang bahagi, masaya tayo na tuloy na po yung live streaming. Actually, hindi lang live streaming. Mas masaya tayo kung pauuwiin mo yung amo mo, tapos sasalang siya dyan, tapos ilalive yan. Doon tayo magiging masaya. Pero ngayong mga panahon na to, walang iga nga nakakatuwa sa nangyayari. Una sa lahat, si Zaldico nasa ibang bansa pa rin hanggang sa ngayong mga panahon na to. Papasyal-pasyal lang siya dyan sa Espanya. Diba? Kundi yung fact na hindi na po ito private proceedings, hindi na po ito in executive session. Right. So, That's right. initially, ang sinasabi nga natin, dapat magdesisyon yung ICI kung alin yung pwedeng public proceedings, like yung reading po na affidavits, at yung initial inquiry on these affidavits, at alin yung executive session. Pero, ang ginawa nila, talagang, ang sinasabi nila ngayon, full live streaming na po, similar to Tama yan kasi balita ho natin isasalang na daw ho yung mga tauhan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga ika nga Duterte aligned personalities. Sila na ang isasalang dyan sa ICI na yan. O syempre ila-live stream na kasi mga Duterte na yan O di naman kaya kung di man Duterte siguro si Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, Senator Chis Escudero. Pero pagka dito kay Martin Romualdez, panigurado, executive session yan. what the House and the Senate investigations had undertaken. So, I think that is a very important pivot, that is a very important transparency measure undertaken by the ICI. Kong, kasi the House and the Senate have their own rules with regards to what constitutes an executive session. With regards to the ICI, meron ba silang rules with regarding executive session? Anong pwedeng i-broadcast, anong pwedeng hindi? Well, siyempre magpapasya dyan. Pero siyempre, as a general rule, dapat lahat ng sasalang sa ICI, dapat po naka-broadcast na po ito. No? So, Pambihira kasali ba sa ICI yung mama na yan? Bakit tinatanong? I think for context, Dapat ang tanong nyo dyan, kailan uuwi si Zaldico? Kailan nyo uling nakausap ang amo mo? Yun dapat ang mga tanong dyan. Ano yung... Congress at Senate
yung po nga pwede lang na executive session pagka ho state secrets at matters of national security, no? So, I think pwede po nga similar rules yung pong i-implement po na ICI relating to executive sessions, yung pong mga aspeto, bahagi na hindi po isa-subject to public proceedings and live streaming. Well, of course, some critics also say na itong ICI is just another layer of bureaucracy, stating na wala naman talagang power ang ICI. That is why si Senator Tito Soto has filed a bill giving a much power to ICI. Kayo po ba ay pabor sa ganon na mas bigyan natin, gawin na pong batas itong ICI? Kailan pa naging relevant ang pabor o hindi pabor nitong mama na to? Bakit hindi nyo interviewan dyan itong si Congressman Toby Tiangco? Pambihira. O tanungin natin si Congressman Toby Tiangco kasi isa sa pinaka-iga nga talagang nag-ingay dito sa issue na to. Itong mama na kung saan nagpa-try ko, nagpa-impra ko, na pinatigil din dahil walang minumura sila pagka nagsasalita sila dyan sa Senado. By the way, kaugnay ho doon sa budget deliberation ng House of Representatives. Etong si Miro Kimbo, yung asawa ni Stella Kimbo, sa susunod na video natin, sasalansanin ho natin mga kababayan. Ika nga parang ang dating parang meron ho siyang linaglag doon Meron ho siyang linaglag yung mga dating opisyal ng appropriation. Tila bagang linaglag nitong si Miro Kimbo. Mamaya ho mga kababayan, panoorin natin yan. ICI. Wala naman ho tayong debate na pwede ho magkaroon po talaga ng batas. In fact, meron pong mga pending bills sa Senado, katulad na binanggit po rin, tsaka sa Kongreso, patungkol po dito. No, pero kailangan din ho natin maglinaw. I think we have to cut the ICI some slack kasi maigsi lang pa lang ho yung panahon ng buhay nito I think wala pa nga ho itong 50 days. No? Para a little short of more than a month lang po ang buhay nito. So, I think they are figuring themselves out at this point, no? At meron po talaga yung actual birthing pains, particularly in the context of such a massive corruption scandal, no? So, we should let them find their way, no? Pero again, anong find nila na way? Wala nga silang silbi. Inutil nga yung komisyon, walang pangilang komisyon. Imbita-imbita lang sila. Kumbaga, pagka hindi ka pumunta sa imbitasyon, wala. Walang mangyayari sa'yo. Kumbaga, i-judge ka lang ng mga tao na, yung individual na yan, inimbitahan dyan sa ICI, hindi nagpunta. Meron siguro ito na tago. Hanggang lang. Pero yung para sabihin na, ikakansila pasaporte mo, igaganituin ka, gaganon ka. Wala akong ganong mangyayari dyan sa ICI na yan. Kasi mga inutil yung mga yan. Wala naman nung silbi ang... Nung una talagang nagmamatigas sila na hindi natin nila live stream yan kasi national security pinag-uusapan dito mabubulgar yung mga ninakaw nila ang mga nababasa natin parang ang gusto atang makihati ng mga iilan dyan. Di joke lang kayo Hindi, kasi sinasala muna nila kung sino yung pinakamalakas magbigay. Ngayon kung sino yung pinakamalakas magbigay baka siya yung magbigay ng impormasyon. very important po itong measure na ito, and I think more than anything else, it should compel actually both House of Congress to really grant them yung pong contempt and all the other powers, investigative powers that is granted to the House and the Senate. Kasi syempre, pagka may live streaming na, tapos meron po mga contempt subpoena powers, talaga maprepresa po ang lahat to actually deal and cooperate with the ICI already. Kung won't granting the ICI more powers via legislation overlap with the actual function of the Ombudsman? Kasi ang sinasabi ng iba, instead of doing that, why not allocate more funds to the Ombudsman to create a unit within itself that could tackle this very issue of corruption? Well, I think ito kasi syempre wisdom ng executive at this point. Yun kasi ang wisdom ng executive. Parang yung wisdom nila kung paano nila binuo yung 2025 NEP at paano nila pinagtanggol at kalaunan pinirmahan. Yun ang wisdom ng executive na bumuo ng isang komisyon na kung saan aabsueltuhin yung kanilang mga kaibigan at talaga namang gigipitin yung kanilang mga kalaban. Yun ang wisdom ng executive. Yun ang lumalabas sa lahat ng nangyayari ngayon dyan sa ICI na yan. Tama naman yung sinabi ng reporter, ba't nila lang bigyan ng
pondo yung ombudsman para hire sila ng napakaraming abogado. Diba? Tapos imbitahan nila yung mga religious group, yung mga media, diba? Right, no? Na kailangan ho talaga na may paghihiwalay ng focus dito po sa flood control and infrastructure corruption. Hindi ko sinasabing mali yung ombudsman na proposal, no? Na parang make a subunit within the office of the ombudsman, no? Pero I think what the president wanted was really for the public to be able to make sense of what had been going on through a entirely separate independent probe. Oo. Well, in connection to that, kasi sinabi ni former Senator Drilon, who was present also in the hearing yesterday sa Senate, sinasabi niya, okay yung magkaroon ng legislative power nga itong ICI, but he calls for a sunset provision, no, to be included in the bill. Meaning nga daw po, magkaroon ng parang expiration date na, no, parang magkaroon ng termination ng commission's existence after a certain period of time. Kasi nga daw, doon, mas maganda, mas mapalakas pa yung ombudsman. Your thoughts on that? Wala naman tayong debate na meron pong sunset provision. Ibig sabihin, end date nito pong ICI. Pero I think we have to be very clear na I think at this point, hindi pa ho natin nakikita talaga yung magnitude nung pong trabaho nung ICI. No? So, siguro in the course of legislative deliberations, makikita po natin kung tama ba yung sinasabi na 2 taon o 3 taon ba yung buhay nito o baka higit pa. Kasi, syempre, alam ba, binabanggit ko na yung ghost flood control projects, parang I think at least 400 na po eh. So, meron yan actual human limits on how we can actually dispose of these, no? So, we have to make a computation, time and motion, kung kaya ba talaga yung 400 within the span of 2 years lang? Oh. Pero kung I'd like to ask, no, kasi the ICI has announced they're set to recommend the filing of several cases in a few weeks. And then this will go, I believe, straight to the Ombudsman also. If, let's say, may recommendation for some senators or congressmen, and of course, habang may investigation sa Ombudsman, meron yan order for executives at least, na magkaroon ng suspension, the Ombudsman cannot do that sa inyo, no? Anong magiging tugon ng both chambers? Siyempre, we will see as soon as we reach that point, no? Kung ano po yung gagawin po ng Kongreso at saka Senado dyan po sa bagay na yan. I think pwede yung mag-ethics probe siguro pagka meron pong mga ganyang mga allegations. Pero we would also want to see ho talaga kung anong gagawin din ng ombudsman. Malay nyo, meron ho talagang, kumbaga, marami ho mga reforme. Yung pong bagong ombudsman, no? So, for example, today, I think magkakaroon po ng sulat implementing, I guess, the dismissal letter against That's right. Senator Joel Villanueva, no? So, that is something that we had never anticipated before, and they will try to do it now, no? So, I think as soon as we reach that point na meron pong mga mape-preventively suspend na mga legislators, baka ho magkagulatan din ho tayo, no? So Talagang pinaplano ho nila yan. Ika nga pagka kasi wala na tong si Senator Joel Villanueva, kahit pa paano mababawasan yung mga boboto ng i-acquit itong si VP Sara sa impeachment. Kaya hanggat maaari, kung pwedeng tanggalin dyan sa Senado yung si Senator Joel, gagawin ho nila yan. Yun ang sigurado dyan. Kaya abang lang ho kayo. Senator Jingo Estrada, tatanggalin din yan. Diba? Ano yan mga bumoto ng na i-archive ang impeachment ni VP. Sa kabila ng kagustuhan ng administrasyon na talagang matanggal itong si VP. Alam naman, naramdam na kasi nila, nakita rin ng mga senador na to. Ginagamit lang sila ng administrasyon itong si Marcos Jr. Noong panahon na talagang pinagtatanggol pa ni Jingo Yang si Kokak, di ba? Diba? Yung issue nitong ng paggamit daw di umano nila ng ipinagbabawal na pulburon. Diba? O ngayon, pagkatapos sila mapakinabangan sa mga nakalipas na panahon, ayan na. Diyan na mag-uumpisa yung ika nga. Wala na silang pakinabang. Kaya naman ngayon, talagang sila na ang gigipitin nila. Ganyan lang naman ho yan.
tingnan ho natin pagka umabot na tayo. But follow up lang doon. So kung yung current setup ngayon natin with the rules that we have, the ombudsman can only request for the implementation and subject to approval for the leadership regardless kung si SP Soto yan or pag sa House sa Speaker yan. Pero is this something that is na pwedeng automatic or wala sa powers ng ombudsman yan? I have to check again the rules governing yung po implementation ng mga ombudsman orders kasi tingin ko iba lang talaga yung sitwasyon dati sa sitwasyon ngayon kung bakit na-implement yung ilang mga orders kasi ang pagkakaintindi ko pag preventively suspended ka, pag dismissed ka talaga sinabi ng ombudsman, particularly pagka perpetually dismissed ka from office, That's right. di ba? Parang dapat Enforceable immediately agad. executory yun eh. Oo. Ibig sabihin, parang di ba parang constitutional office yung ombudsman? So dapat kaya niyang i-trump kung ano man yung mga internal rules ng mga co-equal branches of government. Pero mali ako. Pero we have to see na lang po on how they will actually implement this I guess letter request na gagawin po ni Ombudsman Remulla on the dismissal of Senator Joel Villanueva. Exactly, Talagang imbis na pag-usapan natin yung mga maanumalyang flood control projects, kung paano mariresolve itong napakatinding korupsyon sa ating bansa. Dismissal. Diyan tayo sa dismissal nitong si Senator Joel Villanueva. As always, walang nga talaga itong mga media na to. Ito ho talaga yung sila ho ang salot dito sa bansa na to. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi yung unlad tong bansa na to dahil sa mga mainstream media. Kung bakit nananatiling mangmang ang mga Pilipino, pagka ikaw nanonood ka ng mainstream media, masisira ka ng bait. Di ba? Kung ano yung tama, papalipitin nila, babaluktutin nila base yon doon sa naratibo ng kanilang mga padrino, mga politiko, mga kaibigang politiko o yung pinakamalaking share sa kanila, yung majority shareholder sa kanilang kumpanya. Kung anong naratibo na gustong mangyari ng mama na yun hong mangyayari dyan sa mga mainstream media na yan. Kaya naman kung di pa kayo nakasubscribe sa PH Update, click nyo na ho yung subscribe button at scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction videos. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.